Sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko sa lalawigan ng Palawan maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon. Ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na palatuntunan. Trabaho lang, walang personalan. Don Robert Ramiro ang maghatid sa inyo ng mga balita at paalaala sa lahat ng nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Ang headlines natin ngayon ay ang tanong, ligtas pa ba ang Pilipinas? Sa ibang salin, safe pa rin po ba ang Pilipinas? Papasadahan din natin ang pakiusap ng University of the Philippines Alumni Community o OPAC. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw. At kung papalarin na meron pang matitirang oras sa loob ng isang oras nating pagtatanghal ay atin naman bigyan ng daan ang problema sa basura hindi lamang dito sa Katihan maging sa mga ilog at karagatan. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung kulang nakikikain sa plato. Hindi ba? Tuloy na po ang arangkada natin sa ating palatuntunan dito sa isyong panlipunan, balita at komentaryo. Narito ang katanungang, safe pa ba ang Pilipinas? Safe pa ba sa krimen, pagpatay, panghuhuldap, snatching, at yung drug crimes? Lalo na itong droga, rugby at cocaine, yung tinatawag nilang party drugs at ang pagnanakaw. Ayon ho kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, Philippines is safer now kumpara sa nakaraang administrasyon. Bakit ka napangiti doon, Rob? Ito ho sabi ho ni sabi ho ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG, kung totoo na ang Pilipinas ay mas ligtas ngayon kaysa mga nakaraang administrasyon, ay papalakpakan kita. Pero kapag hindi ho natin napatunayang ligtas nga ang Pilipinas laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad, ay ganito ang aabutin mo. Okay ha? Ito sa nakaraang administrasyon
ay takot na gumawa ng krimen ang mga kriminal, lalo na ang mga sangkot sa droga. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga drug personalities malayang naglilisaw sa mga lansangan sa gabi at nagbebenta ng droga, ng hold up, ng i-snatch, pumapatay at mga magnanakaw na nakabarong at naka-Amerikana pa, maging ito ay sa tanghaling tapat. Ito babasahin ko. Si pa rin po ba ang Pilipinas, Sir John Vic Rimulya? O kaya naman ay ginagago mo lang kami? Ito ho yung sinasabi ng isang netizen. Huwag ko lang babanggitin. Baka ito ay magaya dito kay Jonalyn May. Diyan ng AirAsia. Bakit po kapag mayroong mga rally ay napakataas ang police visibility? Pero kapag gabi, parang mas visible pa ang mga kriminal kaysa mga pulis. Kasi may pinoprotektahan eh. Mapoprotektahan mo ba ng mga kriminal? Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ito at mapanatiling ligtas ang mga komunidad? Ano daw ho? Ito ho itanong ho sa inyo ng mga netizen. Ano daw ho ang ginagawa ng pamahalaan para matugunan ito at mapanatiling ligtas ang mga komunidad? Meron ho tayong isasagot ho dito. Sabi ho kasi ng meron hong pahayag itong si President Bongbong Marcos Jr. Ano ho ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. nang tanungin siya ng mga mamahayag tungkol ho dito? Bahala sila. Basta kami tuloy lang. Maabutan din namin sila. Mahuhuli din namin kayo. Ito ho ang sagot bahala kayo. Sige, tuloy nyo lang. Maabutan din namin kayo. Mahuhuli din namin kayo. O kaya ho walang police visibility. Pagkagabi. Diyan lang ho diyan lang ho sa mga rally meron. O laksa-laksang angaw-angaw ang bilang ho ng mga pulis. Hindi ho ba? Ito pa ho, itong si Bon Ordonya. Kapag buhay ang inutang, ay kapag buhay ang kinuha, dapat buhay din ang kapalit. Dati hindi ako sang-ayon sa death penalty. Pero sa daming brutal na krimen ngayon sa Pilipinas, sana ito na ang magbigay sa kanila ng takot para gumawa ng masama. Eto ho, kagabi lamang ho, nung mga nakaraan, nawalan yung isang ama. Ay pinatay yung itong si Fabio Norberte. Sinaksak. Ninakaw yung kanyang motor. Sinaksak na namatay. Naulila yung kanyang anak na meron pang kapansanan. Yun ho, ang tanong ho natin, safe ho ba Sir John Vic, Secretary ng Department of Interior and Local Government? Eto ho, ang administrasyon ngayon mga kaibigan ay bumalik ang karumal-dumal na krimen. Halimbawa, itong isang pamilya na pinatay na nangyari dyan ho sa Barangay Lipatan,
Pina, Zamboanga del Sur. Pinatay ang ina na si Arlene Dumalte. Ang anak na si Nacel Dumalte, grade 10 student. Yung isa pang yung kanyang anak na si Enen Dumalte, grade 8. At ang isa yung grade 6 na si Arnel. Pinatay. Ninakawan na pinatay pa. Ito ho, karumal-dumal na pagpatay. O kamakailan lang yung si Fabio Dumalte. Eto, ang sabi kasi nitong si Fatima Sepulveda, safe pa ba tayo? Ito yung tanong mo, Mr. DILG Secretary. Napapahala ka ho ba dito o ika nga iba ang attention ho ninyo? Kayo ho mga taga-NBI, di ba ho kayo tumulong? Ito hong mga nangyari, itong sabi nga ho nitong si Fatima Sepulveda, safe pa ba tayo? Kita naman ho ninyo kung ano ang nangyayari. Huwag kayong magmalinis kasi puro pamumulitika. Ang ginagawa ninyo, ang namumuno ay ang pinagsisilbihan ay ang mga kaalyadong mga magnanakaw. Yun ho yung kanilang obserbasyon ho dito sa ating bansa na hindi ho kayo nakatuon para ho pagsilbihan yung sambayan ng Pilipino, kundi doon ho kayo nakatuon doon sa inyong mga kaalyado na ika nga ay protektahan doon sa kanilang ginagawang mga pandarambong. Meron ho ako ditong mga talaan, meron ho akong notes na ang wag ho nating kalimutan yung flood control investigation sapagkat ngayon ay itinigil na, kaya ho nanawagan yung grupo ng UPAC, yung University of the Philippines Community, ano tawag doon? Teka nga, baka tayo magkamali ng bigkas University of the Philippines Alumni Community. Ito ho ay reminder ho sa inyo yung 241 billion noong 2025 GAA illegal insertion in national budget. Ito hong 500 billion na flood control project budget. Ang 250 billion Maharlika funds. 129 billion gold reserves na ibinenta. 62 billion ng SSS funds, maging ang Land Bank of the Philippines funds at Development Bank of the Philippines funds. Ito ho ay tig 62 billion. 62.5 billion din ang GSIS fund. Itong 14.370 billion yung small town lottery funds, prize fund. At kasama ho itong 89 billion na PhilHealth funds na hindi pa yata na isusuli. Maging yung 117 million PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Libo-libong Pilipino ang apektado ng baha. Saan napunta ang pundo ng bayan? Ito ho yung panawagan ho ng University of the Philippines Alumni na pakiusap ho din sa House na siguro naman ay sa isang Senate Subcommittee ay pwede na ho nila itong bumuo ng isang Blue Ribbon Committee at isingit yung investigasyon ho dito. Sapagkat ito hong hinahanap ng mga kababayan po natin. Wag lang ho kayo puro pamumulutika at ang ginagawa ninyo ang
ang inyong pinagsisilbihan ay yung inyong mga kaalyadong mga magnanakaw na bilyon-bilyon ho ang involved. Bakit? Bakit ho? Kapag ho may rally, libo-libong pulis, angaw-angaw, pulis ang nasa kalye, sa gabi maraming lumilisaw na kriminal. May nakikita ba kayong pulis? Meron naman. Kaya dapat na ho, ituloy ho yung death penalty para mabawasan o kaya naman matigil na ang salot sa lipunan. Meron hong tinalakay tayo kahapon, yung si Senador Robin Padilla, gusto talaga niya ibalik yung death penalty dahil sa mga karumal-dumal na krimen ang nangyayari sa ngayon. Sa panahon ni Duterte, takot sila na gumawa nito sapagkat kapag sila inanlaban, dedo ang aabutin nila. Ang katwiran kasi nitong si Secretary, si Secretary Jan Vic Rimulya, ay ang pagkakabanggit, ito kasi nga nagluloko itong aking baka bigla akong malubat ayusin nga muna natin. Ang sabi ho kasi, ang katwiran ni Secretary Jan Vic Rimulya ng DILG, malaking tulong daw ho yung pagbabawal na mag-inuman sa kalye para maging ligtas ang daanan, lalo na ang mga babae na umuuwi kapag gabi. Ang tanong, ang sabi ho nung isang bystander din sabi ho yan ho mga lasinggo lang. Mga lasinggo lang yung mga yan. Ang mga kriminal naghahanap ng mabibiktima at hindi yan nananatili sa umpukan ng mga nag-iinuman. Ika nga hindi ho natutumbok yung pusod nung pagsugbo sa kriminalidad. Hindi ho ba Sir Jan Vic? Yun ho Ngayon para ho, kukuha pa ho tayo ng mga pangyayari na ika nga ito ho ay teka, sandali. Teka muna. Sandali lang muna, sir. Hindi pa tayo tapos, Pag kumalma ka muna, kukunin muna ni monitor natin. Kumalma muna kayo dyan, ito, ang ingay-ingay muna. Teka. Ito. Ang motorcycle taxi sa Talangka Ali, Uliran Village, Barangay 20, Caloocan City. Pero pagbaba sa motorsiklo, inundayan ito ng ice pick sa tagiliran ang rider, kaya nawala ng balanse at natumba. Narinig ng ilang responde ang pagmamakaawa ng biktima habang tumatakbo palayo sa suspect. Nakahiga na po yung rider, pinagsasaksak po. Sinaksak na po talaga ng walang awa, walang po, hindi po tao. Ano yan? So may happy niya sa akin. So ba, parilin kita. Sabi ko, okay, parilin mo. Tutok mo. Yun. Yan ho mga nangyayari sa lansangan, hindi ho yung mga nagiinuman. Yun ho ang mga nangyayari sa lansangan. Yung malaki daw ho ang tulong. Malaki daw ho ang tulong ho noong pagbabawal ng pag-iinuman diyan ho sa mga kalye. Ang hindi ho ninyo napagtutuunan ay yun ho mga kriminal na naglisaw ho diyan sa mga lansangan. Titingnan pa natin yung iba. Itong gusto ko lang ito ho ay katanghaliang tapat naman. Ito ay bigyan ho natin ng pansin. Sapagkat ito ay ay nasa katanghaliang tapat. Itong mga pangyayari sa jeep.
Ah, Boss, magkano sa bayan? Ha? Ay, po ba yan? Ay, kung ano yun. Dapat ikaw lang yung ikaw lang yung parang dadapat yan ah. Wala po, kaasay ko lang eh. Kaya nga, ikaw ngayon parang napapagyan yung kamay mo. Wala cellphone mo? Wala yung cellphone niya. Ba't mo nga? Baka kanina pa yung nawawala. Ikaw mayos ka ha? Wala po ako. Ikaw lang yung tumikit sa kanya. Nagkakatakaan ka. Hindi. Ang bilis ng kamay mo. Ba, nalaglag, wala. Baka wala naman talaga cellphone niya. yan. Yan ho ay katanghaliang tapat. Diyan ho sa jeep. Yun ho nga, wala na hong takot itong mga kawatan na ito. Hindi lang ho yan. Kukuha pa tayo ng iba. Para ika nga magiging ano naman tayo. Dito ho tayo sa ano na ito. Balita ho, manghihiram ho tayo ng balita rito. Kanino ba, sino ba to? Ito, kuha tayo ng balita rito. Sige. Ayoko na ako nagsasabi. Isang lalaki nakapayong sa labas ng isang bahay sa Makati City pasado alas 6 ng gabi. Tumatok ang lalaki sa pinto at habang naghihintay, ay nakakapoting riding tandem na huminto sa tapat nito. Bumaba ang angkas at lumapit sa lalaki. Agad na may hinablot mula sa batok ng lalaki na nudok ng baril. Kaya napaatras din ang biktima. Dito na humarurot palayo ang riding tandem. Sinundan pa ng biktima ang mga kawatan pero hindi niya na ito naabutan. Hindi pa natapos dyan ang tandem na sospek dahil bandang alas 8 ng gabi nung araw din yun, dinoban naman nila ang isang cafe at hinold up ang mga customer. Sa takot, napayuko na lang ang iba. Pinagkukuha ng dalawang ilang gamit ng mga customer. Sa backtracking, nakita una na pala nilang hinarangan at hinold up ang isang rider. Natumba pa nga ang rider nang mapigilan ito ng isa sa mga sospek. Itong nakarang buwan lang, isang rider din ang nabiktima ng notorious partners in crime. Tinutukan nila ng baril ang biktima habang pilit nilang kinukuha ang bag nito. Nang makatakas ang mga sospek, hinabol pa ito ng biktima at ilang residente pero hindi na rin naabutan. Marami na po itong mga nabiktima din po sa area and ang isa sa gawa ng nga po nila is kung meron po silang makita mga individual na may mga alahas po ay yun po pinukuha. Pero ang mga Okay, Tam. Yan ho, hindi pa lang ho yan. Isunod-sunod ho natin. Bakit ba? Para magbigyan ho natin ng hustisya. Bigyan natin ng hustisya itong mga yung sinasabi nitong dito nga tayo kay Yorme. Kay Yorme nga tayo, pupunta dito tayo sa Maynila. Punta tayo sa Maynila. Sige. Itong dalawang gago na ito, muntik pa saksakin, yung pera lang ang lakad. Doon sa netizen na nag-post, maraming salamat sa iyo. At dahil po dyan, nandito po yung biktima, no? Na si Patricia Lopez, yung nakita nyo nakasakay sa motor kanina. Trumang-truma pa hanggang ngayon. Nangyari po yung insidente kaninang madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Hindi ko naman maintindihan sa mga to, alayata nito mga to, joke kami. Bilang tugon sa pang-aabuso, pambibiktima kay Patricia Lopez. Gusto po namin i-update kayo. Pas mo yung dalawa na yan. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Yung uundayan ka pa ng saksak. Kilala mo itong dalawang to. Yan yung nakita mo. Sila yun. Ano ang mga nakuha sa'yo? Saan yung pera? Asan? Dodong. Ikaw. Pangalan mo? Moises. Ikaw, Marlon. Nakanin yung pera? Pati cellphone. Ayun yun. Huwag ka ng ina nyo. Kunin yung cellphone
Siguro sa operatiba natin, kung yung mga Ba't sino si Dudong? Ha? Ang ina mo, sinungaling kami lahat ngayon. Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Tanginin niyo, sasaksakin niyo pa yung babae. Panginig kayo ng laman eh. Ano si Dudong? Doon niyo piniprenda lahat ng nananakaw niyo. Anyway, muli, kami humihingi ng pasensya sa iyo na nangyari sa iyo yan dito sa Maynila. And I hope today we brought you justice. Huwag mong patatawarin itong mga to, ha? Papailan ng complaint to. Huwag mong, hindi na ito ha? Marami pang bibigyan may katulad dito. Ha? I know, I can feel it. Ha? Pero, para matagumpay kami mapapayapang Maynila, ang mga complainant dapat hindi umaantas. Ha? Huwag mong patatawarin ito. Okay. Okay, Tam. Na-trauma ho. Trauma talaga ang inabot ng Ali. Mabuti itong si Mayor Isko ng Maynila. Ang action talaga dito, nagmumula sa kanyang puso. Oh. Dito kaya sa ibang mga lungsod, dito sa Maynila, hangang-hanga ako dito, dapat ito naging presidente. At yung si Mayor, balang araw itong si Mayor, tandaan ho ninyo, balang araw, etong si Mayor Isko, magiging presidente ng Pilipinas yan. Tandaan ho niya, itaga nyo yun sa bato. Nagkataon lamang na medyo hindi pa napapanahon, hindi pa sapagkat yung kapalaran ng tao, napapapanahon din yan. Baka kung sakali, at hindi na ho itong, hindi ho, mapapalayas nila itong si Vice President sa pamamagitan ng impeachment, baka sakaling itong si Mayor Isko, yung tatakbo bilang presidente, pero kapag hindi ho ito napalayas, itong si Vice President, sa pamamagitan ng impeachment, ito ang magiging presidente. Pagkatapos siya, siguro Isko na. Para gumanda-ganda naman ang Pilipinas, wala hong ma-feel yung ating sambayan ng Pilipino kung sino talagang leader na talaga namang merong puso na magsiservisyo sa sambayan ng Pilipino. Sino pang matuturo ninyo? Si Percy Sindanya? Si Ping Lacson? Si Tito Soto? Si Mig Subiri? Sino pa? Naku po, Panginoong mahabagin. Naku! Para nyo nang isinubo ang Pilipinas, diyan sa bunganga ng leon. Hindi ba? Sabihin nyo na. Eto pa, meron pa akong bibigay ho sa inyo. Mamaya, bibigyan ho natin ng komentaryo ho yang mga pangyayari. Isa pa hong rider. Rider na naman ito Ito hong mga ito ay bibigyan din natin ng puwang yung kanilang mga reklamo ho. Para ho naiintindihan ni Sir Janvic Rimulya yung kanyang sinasabi na safe ang Pilipinas. Criminal na ba isa kayo? Wala kaming assurance, security ba? Ang masasabi ko lang, maging visible yung mga pulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen Hindi nga tulad dati, panahon ni Duterte. Talagang safe. Pero ngayon wala. Sabihin nila safe. Walang safety ngayon. Ka na pasahero, di mo sure. Pagsakay na kung criminal na ba isa kayo mo, wala kaming assurance. Yun ang sinasabi ng isa pang netizen ho natin. Wala talaga hong assurance. Yung kanilang sakay kung yun ba kriminal o hindi ho. Isa pa ho, bibigyan po namin kayo
nang ika nga ay very touching. At babasahin din natin yung isang pahayag ng isa din naman na yung netizen ho, na yung kanyang mga sinasabi meron hong may laman. Hindi ho tayo nagbibigay ho dito ng ng mga pahayag na walang kalaman-laman basura lang ho yun sa ating Hindi ho tayo nagbabalita ho dito ng basura. Tingnan ho ninyo ito. Papakinggan nga ho ninyo. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Dito, yan sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. In-upload yung office phone ko. Nangihinig ako po. Ano? Putang ina. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito ako yan sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. In-upload yung office phone ko. Nangihinig ako po. Yan yung sinasabi nyo safe. Ang dami-daming mga modus operandi. Sumakay ako ng jeep kanina kasi papunta ako ng Senate. Kasi dun yung duty ko sa beat. Pagsakay ko ng jeep, may lalaki bigla akong binuhusan. Ayan. Binuhusan niya ako ng ganyan. Hindi ko alam kung ano yung binuhos niya sa akin. Tapos, nag-offer siya sa akin ng wipes. Yung cellphone na office phone, pinatong ko dito sa bag. Pagpatong ko dito sa bag, binigyan niya ako ng wipes. Pagbigay niya sa akin ng wipes, dapat pupunasan ko na kasi nagmamadali nga ako. I was so frustrated kasi papunta ako ng duty. Tapos itong suot ko, kakabili ko lang din. Hindi madali para sa akin yon. So sobrang frustrated ko. Gusto ko sumigaw na pamura ako sa jeep. Nag-offer pa siya sa akin ng wipes. Pinunasan ko na. Bigla siyang bumaba dyan sa may De La Rosa na 7-Eleven. Hindi ko napansin na pati yung cellphone ko, kinuha niya na. Sabi ng mga nakakita sa kanya na katabi ko, nandun daw pumasok sa 7-Eleven. Pagpasok ko ng 7-Eleven, wala na siya doon. Pinatingnan namin sa CCTV. Nanginginig pa ako, putang ina nila. Putang ina niya. Yan ba sinasabi nila na ligtas sa Pilipinas? Putang ina. Putang ina talaga, sir. Pasensya na po, pero sobrang frustrated ko po. Papunta ako ng duty. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi kayo mahuhuli. Putang ina nyo. Nagawa nyo nga sa amin. Nagawa nyo sa amin. Paano na lang sa iba? Paano na lang yung mga hindi taga dito sa Manila? Ako laking Davao. Ako sanay ako na safe doon. Putang ina, hindi ko alam na pati dito sa Manila mangyayari sa akin to. Pasensya na kung puro na ako mura. Alam ko hindi to gawain ng ng isang kaanib, pero grabe. Grabe. Company cellphone yun. Papunta ako duty. Nahihinig ako. Okay mga kaibigan, sana mararamdaman ho ninyo
yung mga dinanas ng mga biktima, ilan lamang ho yun ang binibigyan ho natin ng daan ho dito sa ating palatuntunan. Kaya ho yung sinasabi ho, yung atin hong panawagan ho, yun hong sinasabi nila na safe ang Pilipinas. Ikaw ho ay madam, sa iyong pagmumura ay hindi ho kita pipigilan sapagkat yan ibugso ng damdamin mo. Ikaw ay aking binigyan ng daan para ma-broadcast mo para madama ng administrasyong ito. Kung meron pa bang puso sapagkat gaya ng sinabi natin kanina, ang inyong inaatupag ay ang pamumulitika, ang pagpapakulong sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong kinakasuhan. Kapag meron hong mga magnanakaw na dapat na tinutuklas ho, diyan ho sa mga pag-iimbestiga ay talaga namang hindi nagkakandara pa kayo na humanap ng paraan para sila'y kasuhan at ipakulong sa pamamagitan ng inyong mga armas gamit ho ang NBI, gamit ang ang DOJ, ang Ombudsman, ang Sandigan Bayan at ang DILG. Saan ka pa? Saan ka pupulutin ito? Pagkatapos bubulahin ninyo kami, na sinasabi ho ninyo, ay safe ho ang Pilipinas. Nagpahayag ho, marami na hong nagpahayag ng saloobin ang ating mga kababayan. Kasunod ho ng mga pagpatay, mga panghuhulda, pang-i-snatch. Dito ho sa Metro Manila at maging sa mga lalawigan. Bukod pa ho doon sa mga biktima ng pagbaha na daan-daan din ang ay binawian ng buhay. Ayon ho dito sa isang kababayan natin, yung presidente na, ang gusto ay ang makapaglakad ang bawat Pilipino ng ligtas sa gabi. Yung presidente ho na gusto ay makapaglakad ang bawat Pilipino ng ligtas sa gabi, ipinatapon nila. Ngayon, ito na ang bansa natin. Ang bagong Pilipinas, safe daw. Safety na kinukulapulan ng iba't ibang krimen sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Dito sa aming lugar, itong the Galapagos of Asia, yan hong Sibuyan Island. Yan ho ay tahimik na lugar. Kung meron man hong asunto dyan, inagsuntukan lang. Suntukan, away lang. Pero ngayon ho, pinasok na rin ng drugs. Pinasok na rin ng mga kriminal. Kaya kamakailan lang meron ho namang nahuling dalawa ho. Yan ho ay galing pa sa Masbate, lumipat ho dyan. Pumasok yan sa isla ho namin. Pero ho sila'y nasundan ng kamay ng batas. Diyan ho sa probinsya, gumagalaw ho yung batas na maayos-ayos. Pero ho dito sa Kalakhang, Maynila, National Capital Region, sangkaterba ang pulis, ang pinoprotekta nila yung mga politiko. Pero yung mga yung mga maliliit, yung mga nandyan sa mga squatters area, sa Islam area, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Anong sabi ng presidente? Anong sabi niya? Ang ganitong pagkakabanggit, bahala sila. Basta kami, tuloy lang. Tuloy lang saan? Sa pagnanakaw, sa pagdodroga o ano pa ba? Yun ang pagkakabanggit hindi. Binabasa ko lang. Ang sabi nga ho, maabutan din namin kayo, mahuhuli din namin kayo. Yun ho, kaya ho, wala hong kumbaga sa batas.
Sige. Magnakaw muna kayo pagkatapos saka namin kayo huhulihin. Oh, hindi ho na prevent na consume na dapat nyo munang ma-consume yung krimen bago kayo mahuli. Sige nga. Ito, ang nauna ho rito ay sandali lang. Ay tuloy ho natin yung pagbabasa. Yung presidente na ang gusto ay makapaglakad ang bawat Pilipino ng ligtas sa gabi. Ipinatapon nila ngayon. Ito na ang nangyari sa ating bansa. Saan ipinatapon? Sa Dahig. Diyan ho, nililitis ngayon sa ICC o International Criminal Court. Ang pahayag ay tila tumutukoy sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun nga sinasabi ho natin. Yung pahayag ho na yan, na madalas mabagbanggit na ang layuning mapabuti ang peace and order noong kanyang administrasyon. Nauna ho rito mga kaibigan, iniulat na nasawi ang motor taxi rider na si Fabio Norberte matapos nga umanong saksakin ng kanyang pasahero gamit ang ice pick. At diba, nabanggit na natin yan. At saka pinag-play na ho natin yung mga yung mga biktima ho ng mga krimen. Kaya ano ba ho? Ano yung sabi ho ni Fatima Sepulveda? Eto ho. Ano na bang wag mong sabihing bangag. Hindi mo pa, wala ka pang katibayan na bangag nga ito ha. Ipagpaumanhin nyo na Mr. President, ayaw kong gamitin itong salitang bangag. Ano na? Safe pa ba ito? Kita mo na kung anong nangyayari dyan, huwag nang magmalinis. Kasi yung pamumuno mo ay nakakasuka. Nakakasuka na tapos ipagyayabang na safe ang Pilipinas sa sa ginagawang tama na di po ba mahiya naman kayong dalawang mag-asawa, yung mag-asawang maarte, wag naman yung ganon, wag mo mumurahin. Mag-asawang maarte, na gwapo at magaganda, kayo, nakakahiya na ang Pilipinas sa totoo lang. Nakakahiya na. Nakakahiya na. Lumayas ka na sa pwesto kasi wala ka namang, huwag kang magmumura. Nakakahiya na ang Pilipinas sa totoo lang. Nakakahiya in the sense na ikaw yung presidente. Diyan lumayas ka ngayon. Makapal inyong dalawa. Kayong dalawa na mag-asawa na huwag kang sasabihing ayaw kong binabanggit yung bangag ayaw ko at saka